Yan, 11 o'clock na po ng umaga po. And as promised, yun nga, magbibigay po tayo ng tips sa litigation. Base sa aking experience po mga kapatid. So, tawag ba nito? Wala, naisipan ko lang a few days ago na at least ibig sabihin ko, makapag-impart po tayo ng knowledge natin sa mga fellow practitioners. So, first and foremost, alam natin it's a Sunday, family day. Pero sa akin kasi ito lang yung talagang time natin para mag-Facebook Live at mag-share ng aking kaalaman sa legal practice. So, basically, itong gagawin natin, hopefully matapos natin within 40 to 45 minutes. So, bear with me. So, ang gagawin natin talagang purely English tayo kasi kung halimbawa Englishin pa natin medyo mas mahirap ma-capture yung yung gagawin po natin. So, as already yung kung saan yung subject matter natin, tips on litigation based on my experience. So, basically, ito ay parang karanasan ko for the past 23 years and counting, hopefully. At sa awa ng Diyos, hindi pa naman tayo nagsasawa po sa sa pagsasanay. Ngayon, ang problem natin, hindi to yung parang kung sa isang court proceedings, yung magsisimula tayo from the filing of the complaint hanggang sa magkaroon po ng decision until appellate proceedings. So ito, since it's been years or sabi natin months nung last time ako nag-Facebook Live, tagang ngayon more on topics po tayo. Marami akong mga nilista or ah, pinrepare for this for today's session. So without further ado, since kahit papaano may mga nanonood na po ito, salamat sa pagtangkilik sa aking programa. At hindi po kayo magsisisi na damayan ako for the next 40 to 45 minutes. So ang first na nilista ko siguro pagka tungkol sa preliminary investigation o in short criminal proceedings. So, best practice po sa preliminary investigation, to see to it na talagang umattend po tayo. Kung ano po yung naka-indicate po sa subpoena, regardless kung halimbawa ni-require tayo ng kliyente na mag-attend or hindi mag-attend, pero mas maganda na po yung best practice po yung umattend dun sa unang patawag ng piskalya po natin. O kasi for example, na-receive na ng subpoena ng kliyente yung yung subpoena at kung sino nire-require dun na mag-submit ng counter affidavit. Unfortunately, 3 days to go na lang. So for example, pumunta yung kliyente mo ng Sunday tapos Diyos ko, ano pala, Wednesday na pala yung submission ng counter affidavit. So we might as well attend yung preliminary investigation para at least on the date ng ng PI ma-inform naman natin si investigating prosecutor na prosek kung saan talagang newly engaged po tayo at nakita lang kami ng kliyente 3 days ago. So kung pwede, bigyan pa tayo ng sapat ng panahon para mag-submit ng counter affidavit. At malaki naman yung percentage na igagrant naman ng investigating prosecutor yung request ng respondent kung halimbawa nasa defense side ka. So it is best practice na kahit na hindi naman agad parang requirement na may lawyer na samahan yung kliyente niya during PI, mas maganda na yung dumalo na lang po tayo para kung halimbawa magsasabit lang tayo ng counter affidavit, mabigyan pa tayo ng sapat na panahon. At gaya ng nabanggit ko kanina, pagbibigyan naman po tayo ng mga magigiting nating mga piskal sa tulak. Ngayon, siyempre kung halimbawa talagang na-convince natin yung piskal na pagbigyan po tayo ng additional time para magsabit ng counter affidavit, tumugon na po tayo diyan. At usually naman diyan na ang next scheduling 'yan,
Siguro after a week, which is, kahit papaano sufficient time para mag-prepare ng counter affidavit. Ngayon, may mga times naman kasi ibig sabihin ko, for one reason or another, eh, tawag ba dito, na-receive yung subpoena, pero by the time na na-receive ng kliyente po yung subpoena, ano na, paso na. Meaning halimbawa, naka-schedule yung preliminary investigation last week, tapos mare-receive lang this coming Monday. So, kung sa ano, basically tapos na yung ano, yung hearing. So, ano bang recourse ng mga ano diyan, ng nasa defense side or ng respondent side? O di siyempre, basically maghain tayo ng motion to reopen. So, usually naman ang rule of thumb diyan, bastang importante within 10 days from discovery or, knowledge ng subpoena. So, dapat, maghain agad tayo ng motion to reopen. And, usually naman diyan, aside from, filing yung motion to reopen investigation, ako ang ginagawa ko na diyan, siyempre isama na natin yung counter affidavit, i-prepare na po natin. Kasi basically hinahabol na po natin yung ano, yung investigasyon. So, 'yan uulitin ko 'pag halimbawa medyo tapos na yung PI, o di upon discovery ng subpoena, 'yan ang best recourse. Yung, pare-open po natin yung ano, yung investigasyon. At, basically mas maganda yung upon the time na mag-file tayo ng motion to reopen, nakalakip na rin po dun yung counter affidavit. At, minsan naman 'yan kung sa ano, sa ngayon naman wala pa naman akong natatandaan na nag-submit ako ng counter affidavit na naka-attach sa motion to reopen tapos 'yan i-notarize lang sa isang private lawyer, kahit papaano naman binibigyan naman ng, due course din ng piskalya natin. Ngayon, may mga times naman talagang super late na, yung tipong nagulangtang na lang, nasa korte na po yung ano, yung, kaso. So, siyempre ang ginagawa naman natin kapag nalaman natin na nasa korte na, 'yan, kung sa ano may sinasabing 5 days from the discovery or knowledge ng ano, ng filing ng information sa korte. 'Yan, dapat, within 5 days. Halimbawa nasa korte na po yung ano, yung records ng yung resolution tsaka criminal information, 'yan within 5 days, mag-file na po tayo ng ano, ng motion for investigation. Pero gaya ng sabi, hindi 'to parang airtight na ano, na motion. Kung sa ano, may mga judges pa rin naman na binibigyan pa rin ng benefit of the doubt at, ibinabalik po sa piskalya for further investigation. So 'yan, kung sa ano, 'yan lang naman yung parang mai-share natin sa preliminary investigation. Pero marami pa pong topic sa PI, pero kasi given yung time restraints po natin na 40 to 45 minutes lang na para i-discuss itong mga tips sa private, or sabihin natin sa legal practice. So, kung mamarapatin po ng mga nanonood, kung sa ano, ano lang po kayo sa comment section para kung halimbawa gagawa ulit ako ng panibagong segment, at least, alam ko kung ano yung i-di-discuss or ita-tackle natin. 'Yan kung sa ano, kung hindi niyo na-gets yung discussion ko sa preliminary investigation, ito naman, ise-save ko naman po ito at, ipo-post ko sa YouTube channel po natin para puwedeng balikan po kung tutuusin. Ngayon punta tayo gaya ng sabi ko nga hindi nga po 'to sequential, patalon-talon po tayo ng different aspects po ng trial proceedings. So ang next topic natin, yung sa formal offer of evidence or, formal offer of, exhibits. Sa ngayon kasi karamihan sa mga judges gusto talagang mag-oral offer ka, lalo na kung kakaunting dokumento or exhibits lang naman yung ano, i offer natin. Pero it is best practice pa rin na talagang as much as possible kahit na medyo matrabaho po sa isang lawyer, i-reduce in writing yung formal offer. Kasi gaya ng sabi,
Compare sa oral offer, hindi naman agad kasi naka-capture po ng stenographer, with due respect sa mga stenographer po natin, kung saan di naman talaga name-mention word for word yung sinasabi natin sa pag-offer natin ng ebidensya or, sabihin na natin kung nasa site tayo na magko-comment or magpo-post ng, exhibits, eh, mas maganda talagang ano, na i-formalize natin yung offer of evidence natin o para at least ibig sabihin yung in clear conscience, black and white yung ating ano, komento or, yung purpose natin dun sa ebidensya na nilalatag natin for the consideration of the court. Oh, pero gaya ng sabi kasi may mga judges talaga kasi minsan 'yan na nararanasan ko na siyempre sa tanda natin sa practice, eh, biglang, sasabihin pa, "Attorney Makam, hindi mo ba kayang mag-ano, mag-offer of evidence?" Pero aanhin natin yung kahihiyan. Ang importante we see to it na talagang maprotektahan natin yung ating, kliyente. So, compared sa oral offer tsaka formal offer na in writing, eh, best practice pa rin kahit matrabaho po sa isang lawyer na in writing yung offer of evidence. Lalo na kung halimbawa sabihin natin more than 20 exhibits or evidence yung ano, yung, documentary evidence yung ating nilalatag sa husgado for their consideration. So, as I said, wala rin namang masama talaga mag-ano, mag-oral offer. Pero kasi mas maganda yung ano, yung black and white kasi kahit papaano si judge naman may pagkakataon din na mabasa yung, pleading or yung pleading na sinubmit natin at makikita dun yung mga purposes at kung halimbawa comment opposition, eh, makikita dun sa records yung, grounds niyo kung bakit dapat i-exclude yung ganong klaseng ebidensya. Pero gaya ng sabi kung talagang sabi ni judge, eh, talagang mag-oral offer, eh, talagang wala po tayong magagawa. Kung sa ano yan ang discretion po ng husgado po natin, ano talagang, sila yung masusunod at the end of the day. Kung ano talagang pakiusapan lang naman yung written offer. Pero wag natin i-sacrifice yung ano, yung pakita natin sa kliyente natin na magaling tayong mag-ano, mag-oppose or mag-comment or mag-offer ng evidence in a verbally. Mas maganda pa rin na kung halimbawa, kung pahintulutan rin naman tayo ng husgado na mag-prepare po or mag-submit po tayo ng written offer of evidence or comment opposition. Now, usually ang tanong din, kailan ba talaga natin sinasubmit yung judicial affidavit? So, sa totoo lang ngayon, 'di siyempre alam naman natin under the present rules of court, eh, usually dapat yung mga JA, eh, naka-prepare na during the time na nasa pre-trial stage pa lang. Pero gaya ng sabi naman, hindi naman lahat ng trial courts, eh, talagang, masyadong istrikto sa ganyan. Kasi kung halimbawa may basis ka naman or, justification kung bakit hindi mo nai-submit yung JA, eh, talagang kahit papaano naman ang korte naman, eh, pahintulutan ka pa rin na magkaroon ng ano, belated submission. Kaya to date kahit na yung amendments ng, Rules of Court natin sa civil procedure noong 2019, may mga judges pa rin na talagang 'yan, pinapayagan ka pa rin na, "O sige submit mo Attorney Makam yung judicial affidavit ng susunod mong testigo 5 days before the next scheduled hearing." Pero gaya ng sabi, hindi lahat ng ganiyang hindi lahat ng mga judges, eh, ganyan ka-lenient na kahit na hindi ka pag-submit ng JA during yung pre-trial stage pa lang, eh, 'wag natin ano, isipin na talagang puwede ka pa mag-submit ng judicial affidavit ng mga testigo mo 5 days before. Pero gaya ng sabi, in reality, may mga judges pa rin na talagang, ina-allow pa rin in the higher interest of substantial justice kasi ayan nga yung purpose ng court proceedings, eh, para ma-ventilate natin yung o mapag-usapan at malaman ang katotohanan. Yan naman talagang precisely ang purpose ng ano, ng mga court proceedings, mapa-criminal or civil case siya.
na talagang to see to it na ang iko-consider po ng huwes natin, eh, yung pawang katotohanan lang at hindi gawa-gawang mga ebidensya or dokumento. Pero gaya ng sabi kung talagang kaya naman natin as lawyers na bago matapos yung pre-trial, eh, mai-submit na natin yung mga JA ng lahat ng mga testigo natin, eh, well and good. Kung sa ano talagang magbaka-sakali na lang tayo na during the time na nagkaroon na po ng initial trial or, may mga subsequent hearing, eh, kung sa ano magbaka-sakali na rin tayo na i-allow pa rin tayo na mag-submit ng judicial affidavit ang mga testigo natin 5 days before the scheduled hearing. So 'yan, excuse me. So, ayan nga po nagulat nga po ako na kung ba't, nalagay ko po dito sa listahan ko yung pagpo-profile natin ng mga huwes. So, siyempre kahit papaano ang mga judges natin mapa-MTC or, Regional Trial Court or MCTC for that ano, ano pa rin 'yan, ang mga huwes pa rin natin mga tao, may kanya-kanyang mga ano 'yan, mga likings at, ibig sabihin ko may kanya-kanyang ano 'yan, ugali. So, wag mong isipin na halimbawa si RTC judge ng Quezon City parehas ang ugali ni RTC judge ng Marikina or Parañaque. So, mas maganda rin, good practice pa rin na usually alamin natin yung kapritsyo ng mga huwes natin. So, to avoid yung mga surprises. Kagaya ko, 2 dekada na tayo sa practice, eh, biglang maka-experience ako na pagsabihan pa ako ng judge na, "Attorney Bacam, hindi mo ba alam pagka-criminal proceeding sa'kin, eh, hindi ko ina-allow na submit ng judicial affidavit ang akusado." Biro mo, to the embarrassment ng kliyente ko after nung nag-prepare ako ng JA, in-attach ko yung gatambak na mga attachment or exhibits, eh. Tapos yun pala, hindi papayagan yung ni judge yung kliyente ko na mag-testify under the prepared judicial affidavit, eh, biro mo yung isipin sa'yo ng kliyente na gumastos pa ng ganito, eh, hindi naman pala magagamit yung judicial affidavit. So, it's best practice na malaman natin yung ano, yung parang sabihin natin house rules ng trial court judge. Kasi malalaman natin kung halimbawa, yun nga, in relation sa pag-submit ng mga judicial affidavit, kung halimbawa malaman natin na, si judge pala, pumapayag din naman pala na ano, mag-submit ng belatedly ng JA or 5 days before the next scheduled hearing o 'di ba? To our advantage 'yon para hindi tayo masyado nape-pressure sa pag-handle ng kaso. So, as a matter of fact, many years ago merong akong na-encounter na judge sa Makati, hindi ko na lang papangalanan. Nakita lang yung aking ano, yung barong na naka-open ng ganyan. Pero para sa kanya hindi maganda daw yun kaya kailangan daw talagang hanggang to the last button talagang dapat nakasarado. Gano'n daw dapat siya, kung sa ano lahat ng mga practitioner, dapat humarap na talagang hanggang leeg yung ano, yung, botones ng barong. So, it really pays na talagang malaman natin yung mga house rules din ng judge. So, at least, 'pag naghi-hearing tayo alam na natin yung mga do's and don'ts. Ano ba yung halimbawa may mga judges na ayaw na naka-de-kuwatro ka, 'di ba? O di kaya may mga judges na ayaw talagang magpagamit ng cellphone. So, dapat 'yan yung mga paghandaan natin. Meron din ako sa Caloocan na experience, talagang kinukumpiska yung cellphone, hindi mo puwedeng gamitin, bibigyan ka ng stop number. So, what if kung halimbawa nagkataon, mas nauna ka dun sa kliyente mo, 'di wala ka ng means of communication dun sa ano, sa kliyente mo na 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 parating pa lang sa korte. So, it really pays na minsan as lawyers kung may time din naman tayo na 'yan, puwede natin kausapin yung clerk of court o sabihin natin yung, officer in charge ng criminal or civil cases o para at least malaman natin kung ano yung mga do's and don'ts ni judge. So, para at least, hindi na tayo in short, mabulaga so to speak. So 'yan yung purpose kung bakit sinama ko yung pagpo-profile ng judge kasi mabuti na yung ano, malaman natin yung diskarte ni judge. So halimbawa,
Papaano kung halimbawa ikaw nasanay kang mag-file ng demurrer to evidence, pero may mga judges pa rin ako encounter na sasabihin agad sa'kin bluntly, sabihin, "Attorney Macam, kung talagang intention ka mag-file ng demurrer to evidence, i-de-deny ko 'yan outright." Biro mo may mga ganyan. So, mas mabuting malaman natin po yung mga do's and don'ts or malaman natin yung, ibig sabihin ko papaano magpatakbo si judge. Pero at the end of the day naman kasi ibig sabihin ko, wala naman judge na ibig sabihin ko siya pa yung mismong, magba-block ng pagpe-present po ng ebidensya. Kung sa ano talagang, wala pa naman ako naka-encounter na talagang, very biased agad kung tutuusin, mapa-prosecution man or sa defense. So ulitin ko, mas, maganda rin talagang malaman din yung ano, yung, house rules ni judge. Kasi many years ago nga meron akong ganitong na-encounter na judge sa Makati. Pero na-promote na po si judge sa totoo lang, hindi ko na babanggitin yung pangalan. Yung tipong halimbawa 8:30 on the dot talagang nila-lock yung pinto, sa totoo lang. So kapag dumating ka dun ng, 8:31 hindi ka makakapasok. At, the only opportunity na makapasok ka sa courtroom, kung may lalabas ng litigante. By that time, yun na, hopefully sana hindi ka naperwisyo yung kliyente mo. What if kung halimbawa, yung mismong case mo, dinismiss outright dahil, wala daw yung lawyer, pati yung kliyente. So 'yan, 'yan ang masasabi ko na importante din na malaman na din natin yung mga kapritsyo. 'Yan kung sa ano, sa sariling terminology ko yun, kung saan talaga yung mga kapritsyo ng judge natin. Kasi gaya ng sabi, tao rin naman 'yan na binigyan ng ano, ng kapangyarihan ng estado na siya yung ano, magdesisyon ng mga legal controversies na inilalatag natin sa korte. Okey, 'yan kagaya ng sabi ko kanina, palukso-lukso po tayo ng ano, ng topic. Hindi 'to yung sequential na from the filing hanggang decision. So, I encourage yung aking mga viewers o aking mga tumatangkilik sa aking programa na mag-post sa comment para sa mga future segments. At, God willing, bibigyan ko talaga 'to ng oras at panahon na maging madalas yung aking, programa. At the end of the day, hindi naman ako kumikita dito. Kunwari ginagawa ko ito talagang, libre para sa kapakanan ng mga kapwa abogado natin, lalo na't yung mga nagsisimula pa lang sa practice. Para kahit kami ng mga senior lawyers, makapag-impart ng tips or diskarte. So for example, ito, lulukso tayo sa ano, halimbawa, unfortunately natalo po tayo sa lower court at nasentensyahan yung kliyente natin, 'no. 'Di siyempre kung halimbawa, regional trial court po tayo, aakyat po tayo sa Court of Appeals, dapat agad within the reglementary period ng 15 days, mag-submit agad tayo ng notice to no notice of appeal. Yan ay 1 or 2 page document lang para to inform yung regional trial court na i-appeal-an natin yung ano, yung, desisyon niya. Hindi mo na kailangan magpaliwanag kung bakit mo i-appeal, bastang, 1 or 2 page will suffice. Basta importante magbayad ka lang ng ano, ng, appellate fees. Ngayon nga siyempre e-payment na kaya hindi tatanggapin yung notice of appeal mo kung hindi nakalakip yung resibo, so to speak. O ngayon di siyempre after filing yung notice of appeal, makaka-receive ka ng order or resolution sa RTC court na binigyan ng, due course yung pila mo at, ita-transfer na or, ita-transmit yung buong record sa Court of Appeals. So usually diyan naman na hindi naman tayo ano, hindi masyado time pressure 'to kasi it takes time bago ka maabisuhan ng Court of Appeals kung kailan ka mag-sa-submit ng appearance brief, lalo kung ikaw ay nasa accused or defense side. Ngayon, supposing, yun nga file ka na ng notice of appeal o tapos, before you know it may notice to file brief ka na from the Court of Appeals.
So, usually naman diyan binibigyan ka naman ng 30 days. So, sa'kin para mapag-aralan ng husto yung magiging, arguments or mga issues na ilalatag mo sa Court of Appeals, eh, talagang, bago matapos yung 30 days, eh, siguro 2 to 3 days before the 30th day, nagfa-file na agad tayo ng motion for extension of time to file yung appearance brief. And, I tell you, ang ginagawa ko diyan, eh, sinasagad ko na. So, nagpapa-extend ako ng additional 60 days. And ito walang halong pambobola, sa awa ng Diyos naman medyo lenient at, tawag ba dito, napakabait naman ng Court of Appeals natin. So, ang nangyayari talagang, gina-grant naman yung additional na 60 days. Ayan, gaya ng sabi hindi natin makikita sa mga text natin 'yan, sa mga libro, sa rules of court. Pero 'yun parang, gina-grant 'yan ng Court of Appeals, hindi exercise ng kanilang, discretion. So halimbawa, gaya ng sabi, upon na-receipt ang notice to file brief, eh, parang lumalabas, eh, may 90 days ka na or 3 buwan para paghandaan yung apela mo sa Court of Appeals. O pero obviously pagka nag-request ka ng additional 60 days, see to it na talagang mai-submit mo yung appellant's brief. O kasi hindi na natin hindi na natin control kung halimbawa hindi pa rin natin mai-submit yung brief dun sa requested na additional 60 days. So yan, parang warning din sa mga kapatid natin sa propesyon na kung mag-request tayo sa Court of Appeals at sinight natin kung bakit hindi natin matatapos during the original 30-day period, o yan kung saan 'no, gaya ng sabi, binigyan ka pa ng additional 60 days at, sa experience ko wala pa na ba akong na-deny na ano, yung sa 60 days. Lalo kung halimbawa yung, kung saan, eh, ordinary appeal na sinasabi from Regional Trial Court to Court of Appeals. So, wag nating sasayangin or aabusuhin yung ano, yung pagiging galante ng, mga justices natin sa Court of Appeals na i-grant tayo ng ano, ng, additional 60 days. Pero definitely dapat natin i-submit during the requested na period. O kasi siyempre parang, ikaw na ngayon nakiusap na bigyan ka ng mahabang panahon, eh, tapos hindi ka rin pala tutugon doon sa ano, sa ni-requested mong, petsa. So, it's 11:28, so biro mo limang topics pa lang tayo, eh, inaabot na tayo ng 30 minutes po mga kapatid. At, huwag po kayong mag-alala kasi ibig sabihin ko kaya in-encourage ko po yung mga nanonood sa ngayon at, sumusuporta sa'king napakasimpleng programa na magbigay kayo ng comment para malaman natin kung ano yung puwede kong i-discuss sa mga susunod nating mga segment or palabas. So, 'yan, di naman nakakalimang topics pa lang tayo, 'yan natapos po tayo dun sa pag-request sa Court of Appeals ng 60 days at, I tell you, ah, ika-grant naman 'yan. Basta ang importante within after nung ano ng, i-grant yung 60 days mo, eh, siguraduhin mo naman na i-submit mo dahil siyempre kahit papaano pinagbigyan ka na ng Court of Appeals tapos hindi naman tayo tutugon. So, ganito tayo ang susunod, ano 'to, "Hi attorney, acquitted na kami. Salamat sa words of wisdom mo." Ay hindi, sige po, welcome po. Kung saan tayo naman hindi naman tayo maramot po pagdating po sa karanasan at, sa kaalaman natin sa batas. So, ayan, punta tayo dito sa ano, pagdating po sa mga examination ng mga testigo. Ako, hindi ko naman ini-encourage, pero kung halimbawa, as fellow lawyers, kung halimbawa halos kabisado mo yung mga grounds for objection, gawin natin. Pero sa'kin kasi by practice, eh, hinahayaan ko lang na mag-direct examination yung kalaban. Ang sa'kin, ang focus ko more on sa pagte-take down ng notes.
So 'yan, sa totoo lang lahat ng records ko dito sa opisina, tagtag ng mga handwritten notes ko sa totoo lang. Gaya ng sabi, hindi naman na kung sa ano, walang kawalan naman na ibig sabihin ko yung hinayaan mo lang yung ano, yung testigo ng kabila na hindi ka interpose ng mga objection. Kung sa ano talagang kasi ang pangit din naman sa transcript na makikita dun, si Attorney Makam, I object, tapos i-cite natin yung ano, kung saan talagang ang sa'kin lang naman yung kalaban natin ang nagpepresenta ng ano, ng kanilang ebidensya by way of testimonial evidence. So sa'kin more on yung pagkuha ng notes sa totoo lang. Pero kung halimbawa talagang, mag-o-object ako more on yung sa materiality or relevance, gano'n. Kasi minsan talagang nagte-testify na wala namang kinalaman po dun sa krimen kung tutuusin. Kung sa ano 'yan, siyempre ayoko naman na ma-flood yung transcript ng punong-puno ng mga information na wala namang kinalaman talaga dun sa ano, sa kaso. So siguro 'yan lang yung parang opportune time ako na ay Attorney Alba, good morning din po. Salamat at, hopefully samahan niyo ako for the next 10 to 15 minutes. Biro mo ang bilis ng oras, biro mo gulat ako nakaka 30 minutes na pala ako nakakasalta, hindi ko napansin sa totoo lang. So 'yan, uulitin ko, pagdating sa examination ng mga witness, hindi naman sa pagalingan niya ng objection sa totoo lang. Kasi ibig sabihin ko, mas maganda na hayaan na lang natin na maging, smooth yung direct examination ng kabila at 'yan, do'n mo siya dalhin yung testigo ng kalaban sa cross examination. Para siyempre ang purpose natin sa examination, talagang sirain yung testimonya ng, kabila. Kung halimbawa mapatunayan natin na nagsisinungaling siya sa isang point, 'di kahit papaano puwede nating magamit 'yan. Yung mga inconsistency, yung kasinungalingan, 'di ba? Kaya nga sa'kin more on pag-take down ako ng notes during, direct examination ng kabila, hindi ako yung object ng object. Unless talagang, suntok na sa buwan yung ano, yung testimonya na wala na talagang kinalaman po dun sa ano, issue at hand or sabihin natin yung mismong insidente. Kung sa ano, gaya ng sabi parang hindi rin makakatulong para lumabas yung katotohanan during the court proceedings. So sa'kin, by practice kahit siguro tignan niyo po yung mga records ng mga kaso ko, talagang, very rare akong mag-object. Talagang, hinahayaan kong matapos yung testimonya, lalo na't judicial affidavit lang, kaya talagang dun mo siya babakbakan during cross-examination para talagang masira mo, ma-destroy mo yung testimonya ng kabila na talagang mapapatunayan natin na number one nagsisinungaling, halata talagang imbento yung kanyang mga sataysay, tapos, talagang basically wala siyang kinalaman talaga dun sa kasong involved. Talagang, sabihin natin pine-present lang siya to make it appear na may nalalaman siya dun sa insidente, when the truth of the matter, talagang wala siya dun sa pangyayari. Kaya mas maganda talaga na ano, mag-take down notes na lang, tapos, i-limit mo lang yung objections kung talagang wala na talagang kinalaman po sa kaso. So, it's 11:34, so for the next 10 minutes, ira-wrap up muna natin 'tong programa at, 'yan habang may oras pa tuloy-tuloy lang po tayo. Ngayon, ang next natin, ewan ko kung bakit nailista ko dito yung motion to admit or, parang ano rin 'to, additional remedy natin sa mga deadlines natin. So, ako naman na siyempre kung halimbawa for one reason or another, hindi naman natin sinasadya. Siguro due to lack of foresight o hindi natin talaga natandaan na may deadline, ganyan, bla, bla, bla. So, dito ako nagre-resort yung, motion to admit. So, for example, bibigyan ko kayo ng typical example. May mga times din ako na
hindi ako nakapag-comment or file ng comment opposition dun sa formal offer of exhibits or evidence ng kabila. So, ang ginagawa ko diyan kung halimbawa, parang siyempre sinasabi ng korte, 15 days from receipt ng formal offer, na mag-submit tayo ng comment opposition. Sa kasawiang palad, tumakbo yung 15 days na hindi natin natandaan na dapat pala tayong mag-file ng comment or opposition. Ayan, ang gagawin ko, 'yan kung saan 'no talagang, ipe-prepare ko pa rin yung comment opposition ko tapos, parang sabihin natin covering letter 'yan, yung motion to admit na parang i-invoke natin na parang in the higher interest of substantial justice, considering naman na talagang hindi naman na-prejudice yung kabila. Basically, yung in-attach mo lang naman dun, yung parang opposition or comment mo dun sa offer of exhibits ng kabila. So, sa awa ng Diyos naman, wala pa naman akong talagang natatandaan na nag-file ako ng motion to admit na naka-attach yung pleading na gusto kong pa-admit na dininay outright. So, yun nga lang. Yes. Basically ano lang, matter of, explaining sa court na hindi naman intentional yung hindi mo pag-submit ng dokumento, gano'n lang po siya. So, in short, ang i-ano natin dito sa motion to admit, talagang hindi naman natin sinasadya or talagang parang isinawalang-bahala natin yung directive or, order ni judge na mag-submit tayo ng comment opposition. So, kung halimbawa, yun nga, lumagpas yung takdang panahon para i-submit mo yung pleading, 'yan kung sa ano, samahan mo na lang ng motion to admit plus yung document na gusto mong i-admit sa korte for their consideration. And I tell you naman, lahat naman ng judges kung halimbawa, nakita naman dun sa motion to admit mo na hindi mo naman sinasadya o talagang binabastos si judge na nagkataon ng tao rin tayo na nakakalimot din sa mga obligasyon din natin at hindi natin sinasadya yung mga pangyayari, talagang, malaking porsiyento pa rin na i-admit naman yung belated submission ng, pleading na in-attach mo dun sa motion to admit. Ngayon, sa mga criminal proceedings, so ito rin kasi talagang discretion pa rin ng mga judges. So, halimbawa, natapos na tayo, halimbawa sa defense po tayo at, nakapag-offer na tayo ng evidence, nag-comment na, tapos, kung sa ano, submitted for decision. It really pays na i-request natin sa husgado bago talagang mag-decide on a criminal case for example, mag-submit po tayo ng memoranda. O at least, parang ito yung parang final document na magagawa natin sa kliyente natin para to ventilate our position. So, ang judge naman wala pa naman ako natatandaan na nag-request ako after rest na ako ng case, sabi ko, "Your Honor, we intend to file a memoranda within 30 days from today." So, lahat naman ng judges naman, papayagan ka naman na mag-submit ng memoranda. So, siyempre yung memoranda kahit papaano ma-enhance mo pa rin yung posisyon mo, eh. O kasi, ano bang contents ng memoranda, 'di basically yung mga issues na dapat, i-resolve ni judge, kahit papaano yung mga substantial facts na makakatulong po sa kliyente po natin. At, of course, siyempre yung sa arguments natin na citing mga desisyon ng korte na parehas na parehas dun sa kasong nire-resolve ni judge. So, it really pays na mag-submit tayo ng memoranda kasi kahit papaano pinakita natin sa kliyente na lahat ng puwede nating gawin para sa kanila nagawa natin. Tsaka 'yan siyempre kahit papaano naman, ang kliyente naman hindi naman ipagkakait na, attorney sige i-charge niyo na lang ako dun sa pag-submit niyo ng memoranda." Kung saan talagang, ito naman hindi naman 'to parang sina-submit natin para kumita kung saan ano, additional burden nga sa'tin 'to dahil siyempre di ka naman puwedeng gumawa ng memoranda na parang medya-medya lang, siyempre ano rin 'yan talagang ano rin siya, kung sa ano talagang important na pleading kasi parang summary na po 'yan ng ano, ng depensa mo. Kung halimbawa nasa accused side ka
or kung nasa complainant side ka or prosecution, o yan naka-ventilate din dun na pala i-highlight mo dun sa memoranda na talagang napatunayan mo lahat yung elements ng krimen, malinaw na in-identify yung akusado na siya yung gumawa nung krimen. Pero kung nasa defense side ka, ganun din babaliktarin mo rin yun. Sasabihin mo sa husgado by way of memoranda na talagang lahat ng elements, hindi napatunayan. So, basically, ang request or panalangin natin sa husgado, i-acquit yung kliyente natin. So, good morning, Attorney Pat. Kung ano, it's 11:41. So, basically, ano na lang ako ng isa pang topic para i-limit lang natin yung programa for 45 minutes. At the end of the day, ito ise-save ko rin naman itong video na 'to sa YouTube para dun sa mga hindi nakapanood ng live, kahit papaano yun nga, mapanood nila. At, i-encourage ko after ng program na ito na mag-ano lang po kayo ng comment para sa susunod nating mga i-di-discuss. So, basically akala ko kukulangin 'tong mga nilista ko, pero di ko rin pala matatapos kung tutuusin. So, I expect na hanggang 45 minutes lang itong program. So, mag-jump na lang ako dun sa stipulations. Ito na yung parang final topic natin to discuss. So, basically natapos ko rin yung page 1, pero may page 2 pa sana ako kaso talagang kulang na tayo sa oras. Siguro medyo, i-ano ko yung sarili ko na kayanin yung isang oras na pagdi-discuss ng mga tips. Ngayon, for our last topic, pagdating sa mga stipulation. Lalo na kung nasa defense side ka, yan yung minsan pagka lalo na kung may private prosecutor, siyempre yung piskal naman nakantabay lang. May mga talagang private prosecutor tayo na during pre-trial, aba, gatambak na ipo-propose for stipulation. Basically parang pinapaamin na rin yung kliyente natin, which is which should not be the case kung tutuusin. Kaya ako talaga para hindi na masayang yung oras kasi kung halimbawa papayagan natin 'tong private prosecutor o yung sa prosecution side na mag-stipulate ng more than a dozen na mga facts, talagang magsasabi na ako sa husgado na aside from yung identity ng kliyente natin, as well as yung jurisdiction, wala tayong kung saan talagang i-admit. Let the prosecution prove their case kung tutuusin. Kasi may mga ganyan pa rin nakaka-encounter ako na akala ko lalo 'pag sinabi na ng judge, okey, yung prosecution, under, subject matter for stipulation, Diyos ko makita mo nagbukas na ng folder yung kabila, makita mo agad sa listahan, Diyos ko hindi lang isang dosena, more than 20. Akala mo naman ibig sabihin ko ang laki ng kanilang yung parang feeling na mapadali yung kaso. Pero sa'kin, ang rule of thumb diyan, so basically, aside from yung identity ng kliyente natin as the one charged in the criminal information, as well as yung jurisdiction, wala tayong puwedeng aminin. Let the prosecution prove their case. So, siyempre ang judge naman 'no, pagka ganyan, di siyempre papanigan agad yung sa defense side kasi talagang hindi naman tama rin yung paaminin sa'yo yung mga pino-propose for stipulation ng prosecution. Although maganda po yung adhikain nun na para kahit papaano i-limit lang po yung issues sa isang kaso. Pero kung criminal case yan, ang rule of thumb po diyan, yan lang basically yan lang yung aaminin natin yung, pagkakakilanlan ng ating kliyente as well as yung power ng korte to decide or to try yung kaso. So, yan po mga kapatid, it's, 11:44. Sana kahit papaano sa mga susunod nating mga segment, sa mga tips sa litigation, damayan niyo po ako. At, rest assured, mag-ano ako ng advice in advance para at least mas marami po mag-participate po sa programa.
So, it's 11:45 ay 11 sorry, pati tuloy ako nabubulol na rin po mga kapatid. So, it's 11:45 at sana tangkilikin niyo po ang mga susunod ko pang mga segment at, promise medyo pagagandahin po natin. Unlike ngayon na parang pa-jump-jump po tayo ng ano, ng mga topics. So, magandang umaga sa lahat at, bukas Lunes na naman. Kung sa ano talagang good luck po sa practice po at, yun nga, makakaasa po kayo na sus marami pang susunod dito sa ginawa ko ngayong, umaga. So, good morning to everybody and have a nice Sunday afternoon and, see you in court.